Di ba? Ba't palaging may containers na pumapasok, yet always cheap lang yung taxes that they're paying? Sa akin, that's red flag already. Parang we should, I think, take a look at it. After 3 weeks siguro, tingnan nga natin to on the 4th week kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just 3 weeks. We've been here for years. Walang nangyayaring ganun. Ano bang nangyayari dyan sa customs, Attorney Buko? As I've mentioned, Your Honor, there is a group who is in charge of that, Your Honor. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. Yes, Chair. Congressman Abante. Meron po tayo itong customs police? Meron ba? I believe we did not invite a representative from the customs police. I would like to make a motion that next hearing we had, that we should invite the customs police. We do. Yeah. Meron pala. Ayun pala, meron pala. Can you please come forward and identify yourself, sir? Dito na lang. Take a seat. Have you taken your oath? Camilo Cascolan. Yes. How are you Pwede related po ba to ako the magtanong? the late General Cascolan? Younger brother. Okay, sige. So, Congressman Benny Just would like to ask the question, ano ang tungkulin nyo dito sa pinag-uusapan natin? So the function of the the ESS actually is to prevent smuggling. Prevent what? Prevent smuggling. Smuggling. Prevent corruption, correct? Yeah, as a consequence, Your Honor, Prevent corruption. yung lagay, correct? Again, Your Honor. Prevent yung lagay. Corruption yun eh. Yes, Your Honor. Ilan taon ka na sa customs? Sir, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, sir. 38 in customs. Yes, So sir. alam mo lahat ang nangyayari dyan. Uh, If you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Right? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Mr. Chair, go ahead. Okay, sige. Thank you, Congressman Abante. The next member to interpellate is Congressman Zia Alonto Adjong. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Taguba, I'd like to address my questions to Mr. Taguba. Would you mind if I address you, Mark, instead? Oh, yes po, Your Honor. Kasi binabasa ko yung judicial affidavit. You're 33 years old, right? Yes po, Your Honor. Balikan ko lang yung mga katanungan nung mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na kinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no? Na repression. Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking yung business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018 po. So, isang taon ka lang nasa tracking business bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang, po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, yung when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Natatandaan mo ba? 2018 po. 2018, di ba? 2018 po. Tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto kong maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo
yung consignee EMT, tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin? Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstansya nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito? In dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba? Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hong Fei. Dahil si Hong Fei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na si EMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya yung may-ari. Okay. So, ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually, hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi dun sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote ha. Sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ha, ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Ano siya, sa middle po ata siya. Kasi pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya, kasi siya yung customs broker eh. Siya yung nakakaalam So kung siya magkano. yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-arrange Oo. na doon sa loob. Ang pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system na in-explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, sa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes, So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sino nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. I-hold nila yung mga parating nyo. So, doon mo sila makikilala. So, ayun, aaregluhin mo yung iyong container. So, sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung Okay. problema namin. I-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung TARA system nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So ang nag-i-impose nitong TARA system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, Yes po. ang nag-i-impose nitong TARA system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores ha. The reason why you've reached out, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. Mhm. So, yun po. Mga December po yun eh. Puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group na ayos niya yung mga container ko noon.